sa isipan nating lahat ang paglaya ng bansang Iglesia ng Diyos ng buhay mula sa kamalian ng daigdig. So sa pamagat, ang bansang banal, napag-aralan po natin yan noong nakaraang taon. Ito'y kinrap, binalangkas ni Brad Rante ayon sa kasaysayan, yung pagiging isang bansang banal ng Iglesia ng Diyos na buhay. Ngayon po ay ating uulitin, hahalukayin, ire-repress para magkaroon ng lalo pang pagpapahalaga ang mga kapatiran sa kahalagahan ng pagpapasalamat at pagturing sa ating kinaroroonan bilang bansang banal. Ano po ba yung tinutukoy sa Biblia? Meron bang pagtukoy sa Biblia tungkol sa pagkakaroon ng bansang banal dito sa lupa? Basahin nga po natin unang Pedro 2:9. Datapat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Diyan nakapaloob yung istorya ng bawat isa sa atin. Noong araw ang akala natin pag sinabing bansa, yan yung country na bansang Iran, Iraq, Saudi Arabia, Japan, Chinese, Philippines, Taiwan, Indonesia, Thailand. Ang bansa ay lipunan ng tao. Merong bansang pang-globo eh. Itong pagiging bansa natin kalipunan, kabuuan ng mga kapatirang distributed na nakapalaot sa iba't ibang mga dako ng mundo. Subalit, itinuturing ng Diyos na isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote. Yun nga yung ating procedure na ginagalawan ngayon, hindi magulo. Tayo yung nag-adapt, kinaganapan ng tinatawag ng makaharing pagkasaserdote, which is yung succession ng lahi. Wala tayo. Kaya nagkakagalit ang mga samahan ay dahil sa election eh. Maraming mga relihiyon na ang nawasak after na mamatay ang puno. Yung succession ng pinoproblema. Sapagat ang gusto ng board of directors, ang gusto ng lupon na tagapagpaganap sila masunod. Actually, ang Iglesia ni Cristo nagsimula sa ganito eh. Pero right now, meron silang body of directors na siyang bumubulong doon sa sasabihin ng Manalo. Yung pagkakatiwalag ng nanay ni Eduardo Manalo, hindi naman niya gusto yun eh. Yung pagkakatiwalag ng kanyang kapatid, yun lahat ay operated ng buong body na hindi makaharing pagkasaserdote. Nasabi mo yung salita makahari, hindi man ibig sabihin igahari-harian ka at ang batas ega ng hari laging tama. Hindi yun ang tinitingnan doon eh. Yung pagiging panatag, pagiging matahimik na paglakad ng mga panahon na kung paano ang hari minamana nga ng anak na hari, yun ay naitanim sa atin sa maaliwalas, panatag na kalagay, hindi ko ako'y nagsasalita na ako'y nagmana. Pinagtatanggol ko yung kaganapan. Hindi ko naman din gustong isilang ako dito sa mundo. Maaaring ako'y dinala dito para kapangyarihan ng pagpapatuloy ng bansang banal ng Diyos sa paraang makaaring pagsaserdote na hindi ko pinlano, na hindi binoto, kundi ating pong binigyang pagpapahalaga yung proseso. So ano yung pinapaliwanag dito? Merong bansang banal, hindi bansang geographical, hindi bansang pinag-uusapan na yung mapa, geographical location and mapping, treasures and whatsoever, kundi ito po'y bansang banal na lipunan ng mga taong kumikilala sa ating Panginoong Diyos. Ano pa ang iba pang banggit sa banal na kasulatan tungkol sa salitang bansa ng mga katipunan ng mga lalaki at babaeng nagtitiwala sa Diyos? Awit 33:12, pakinggan naman natin. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. What do you mean by that? Ang daigdig ay napupuno ng napakaraming bansa.
I can still remember during my early years, nung my elementary years, mahilig akong manood noon ng mga beauty pageant eh. Ang naabangan ko yung swimsuit competition eh. Grade 5 ako. Naalala ko 56 countries lang noon eh. 56. Kuno ko ng dami, may mga bansa na, pinakabisa sa amin nung elementary, yung mga bansa na yun, nagkabisado ko lahat. Ngayon hindi ko, nung araw, wala yung Myanmar na yan, wala. Meron ngayon mga bago sa pandinig eh. Hindi na 56 na yun, napakarami na. Pero would you believe, would you agree, hindi lahat ng bansa ay tumatawag sa Diyos na buhay. Iba-ibang paniniwala. Merong Buddhism, may Taoism, may Hinduism, merong iba't ibang ism, may iba't ibang mga klase ng religion na iba't ibang tawag sa Diyos. Meron naniniwalang napakaraming Diyos. Sa Athens, sa Greece, yan ang bansa na nakunukan ng dami ng mga Diyos, mga gods and goddesses according to English literature. Maraming Diyos ang kinikilala. Yan sa Athens, sa Greece. Yan, si Venus, yung mga ganyan. Si Zeus, si Helen at meron ganun eh. Naalala ko lang nare-review namin ng araw. Sa totoo sinasabi, hindi naman lahat ng bansa tumatawag sa Diyos eh. Merong wala. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, ang bayan na kanyang pinili sa ganang kanyang sariling mana. Gano'ng kalungkot sa Diyos ikaw yung Diyos nilikha mo lahat ng tao eh. Tinatanong mo bilyong tao na nabubuhay pero hindi mo matiis, hindi mo mapigil na tumingin ka lang ng espesyal sa isang dako sapagkat meron lang. Sa kalipunan ng napakaraming taong nabubuhay sa bawat bansa, meron lamang iilan na sumusunod sa kanyang utos. Hindi ba napakapalad natin? Nabagaman sa kakaunti nating bilang itinuturing tayo. Sa history ng Biblia ay merong lilitaw na, sa hula ng Biblia may lilitaw na bansang ituturing na ang kinikilala ay ang Diyos. Meron pa. Bakit ba merong bansa na kumikilala sa Diyos? Meron bang hindi? Pakinggan nga natin ang katunayan. Awit 79:6. Ibugso mo ang iyong pag-iinit sa mga bansa na hindi nakakikilala sa iyo. So meron. There are. Maraming bansa. Actually, wag na tayong lumayo. Dito na lang sa Pilipinas eh. Hindi ba napakalaking kalokohang malaki panahon pa ng Kastila 1521 hanggang sa mga panahong ito nagsisimbahan ng ating mga kababayan, naglalagumat ang mga rosaryo at ang mga krus at ang mga damit na kulay lila na tanda ng pagpapakaayos, pagpapakabait ng ating mga kababayan, pero hindi nila napapansin ang Diyos nila yung mga kahoy at mga Diyos-Diyusan. Yun ang ibig sabihin eh. May mga bansa na ang kinikilala ay Diyos-Diyusan at hindi Diyos. Marami niyan mga kapatid. Kaya napaka-espesyal sa Diyos yung even up to now, upon reaching the year of 2021, ay meron pa rin mula noong 1954 hanggang sa panahong ito'y buo pa rin yung bansang banal na hanggang ay tumitiwala at gumaganap ng paglilingkod at lagi pang nagpapasalamat. Yun ang hindi dapat nawawala sa tao, yung lagi nagpapasalamat. We value everything that we receive from God. Lahat ng tinatanggap mo mula sa Diyos ay pinagpapasalamat mo. At yan ang ating rason kung bakit ngayon nga na darating na ika-8 ng Agosto, kinikilala at nagiging damdamin ng bawat isa sa atin na ito yung mahalagang tagpo, punto sa tala ng kasaysayan na nabuo ang bansang banal bilang bansa na kinaroroonan ng mga taong ang Diyos ay ang Panginoon. Sapagkat maraming bansa na hindi kumikilala sa Diyos at sa mga kaharian na hindi nagsisitawag sa iyong pangalan. Ilang bansa yung mas mayayaman? Kudlit lang tayo eh. Maraming bansa yung makapangyarihan. Marami pang kaharian ang nananatiling hanggang ngayon. Mayroong mga emperors and mga Dutch and Duchess
Sa Colombia o sa Europa, meron pang mga ganyan. Mga hari at reyna na pag inalam mo ang mga relihiyon marami pa rin sa kanila. Lalo sa Japan, hindi naman Christian. Most of the people in Japan ay hindi naman Christian. May iba silang religion. Just like in China. Konti lang ang portion dyan ng naniniwala sa Kristo. Sa kanila, ang Diyos nila si Buddha. Yan ang mga makapangyarihang mga bansa yan. Pero, very particular, in our place, sa bansang ito, na kung saan kung ibabatay natin sa sinasabi ng banal na kasulatan, tayo isa doon sa nakasusunod. Kaya napakapalad. Kailangan nating ipagpasalamat ang mabuting kapalarang naging pangyayari sa ating buhay. Alam niyo ba na may mga bansa na bagaman existing, bagamat nagpapatuloy sa paglakad, ay naituturing ng mga bansang walang kabuluhan. Pakinggan natin, Isaiah 40:17. Lahat ng mga bansa ay parang walang anuman sa harap niya. And it happens, even up to now. Di ba? Napakaraming bansa. Sabi ko nga sa inyo, nung araw, 56 lang. Ngayon, ang dami na, mga 80 plus na yata Pero alam niyo ba na hindi ka mo bansa at kinaroroon ng tao ay mahalaga sa Diyos? Tinatamad na rin ng Diyos sa iba nila kasi wala namang kabuluhan. Kailan pa nasulat yan? Kailan pa nagkaroon ng Isaiah sa Biblia? Malaking panahon pa, hindi pa nabubuhay ang lolo natin. Pero nagtanim na ang Diyos ng sama ng loob sa tao, sa mga bansa. Bakit? Ginagawa niya yung bansa, nilagay niya ng tao, wala man lang gustong bumalik sa ilalim ng payong ng kanyang pag-ibig. Ang tao basta tumigas ang binti niya na natutong lumakad sa pakikipamuhay, wala ng Diyos na kinikilala yan. Lalo yung mga matatalinong tao. Kaya totoo, maraming bansa na kahit nag-i-exist ngayon, ang bansa na nananatili ang tinatawag na ekonomiya at they usually go in partnership. Nabubuhay tayo sa tulong ng bawat bansa. Meron tayong kayamanang pandaigdigan. Nakakapangutang ang Pilipinas sa isang komunidad na bangkong utangan ng mga bansa. Sa World Bank. May komunikasyon yun Ang Amerika kahit saan bansa ay nakasawsaw yun. Tumutulong. Minsan ay nakatutulong, minsan ay nakabubisit. Ganyan Pero alam niyo bang pinapanood lang ng Diyos ang kalagayan ng daigdig? Maraming bansa na nabubuhay lang pero baliwala. Para silang mga damong nabubuhay lang pero hindi mahalaga doon sa may-ari ng bakuran. Lahat ng bansa ay parang walang anuman sa harap niya. Nangabilang sa kanya na kung kulang kaysa wala at walang kabuluhan. Naintindihan ba natin? Kailan pa nasulat Hindi gamot may bansa ngayon na mayaman sa industriya, mayaman sa teknolohiya, ay may Diyos na. Dati nang tinalikuran at kinabwisita ng Diyos ang mga bansa na yan na mula pa noon, hindi yan matatala kung hindi ganon ang pamimisaysay ng mga bansa na yan. What do we have now para ipagmalaki natin? Tayo bansa na may karangalan sa harap ng Diyos. Tayo bahagi ng bansa na kinaroroonan ng mga tapat na lingkod na laging nagpapasalamat at laging kumikilala sa kapangyarihan at sa kahiwagaan na ginanap sa atin ng ating Panginoon. At yan ay hindi mapuputol, yan ay laging magpapatuloy sa tulong nating mga mangaral, sa mga kayamanan ng mga diwat, kaunawaan na ating pong maililipat, maituturo sa mga kapatid, starting doon sa mga bata, sa mga sanggol, hanggang sa pagtanda ng mga iyan. Iwawagay-iway natin yung tinatawag na watawat ng pagiging bansang banal dito sa Pilipinas. Sino ba ang mga taong nasa loob ng bansang banal? Meron ba tayong kinalaman dyan? Baka naman sinabi ng bansang banal, ano naman katunayan natin tayo yun? Pakinggan natin, Juan 11:52. At hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Diyos na nagsisipangalan. Katipunan. Sa kalagayan na ang mga tao'y nangalat, nagkaroon ng iba't ibang prinsipyo, dumanak ang mga iba't ibang diwa ng mga katampalasanan sang-ayon doon sa itinakbo ng kasaysayan
nangalat ang mga prinsipyo ng mga tao. Subalit ang Diyos ay nangarap, nagtalaga siya ng isang pagkakataon dito sa buhay ng sandaigdigan na kanyang titipunin sa isang dako, magkakaroon ng katipunan, ng samahan, ng grupo, ng isang bansa. Hindi lamang tatawagin basta bansa lang, sapagkat napakaraming bansa, 87 na yata mahigit ng bansa. Yan sinasabi ko kanina pa. Hindi masaya ang Diyos na basta may bansa lang. Ang gusto ng Diyos ay yung bansang kinaroroonan ng isang katipunan ng mga anak na nagsisipangalan. At yan ang naganap sa ating kasaysayan. Noong 1954, pinasimulan hanggang sa mga panahong ito, itinataguyod natin ang kawastuhan, ang mabuting andas ng kapalaran na dumating sa atin, na kailanman na hindi natin pinapangarap na ito'y mawala. Sabagat bukod pa sa rito, wala na tayo ibang pupuntahan. Ito na. Dito na magwawakas ang ating buhay sa mabuting kapalaran na tinanggap ng bawat isa sa atin. Mayroon bang sinabi sa Biblia na itong katipunan na ito, na kung saan ang nagsisipangalat ng mga diwa ay pinagsama-sama ng Diyos upang turuan, binanal, isinaayo sa mga kalagayan, ay maituturing bang tunay na dito sa lupa ay sa kabila ng mga pangyayaring hindi magkamayaw ang kaguluhan at mga suliranin sa buhay, mayroon pa rin bang mga taong kinaroroonan ng matuwid na pagdadala ng buhay? Pakinggan nga natin, awit 16:3, tungkol sa mga banal na nga sa lupa. Meron palang banal sa lupa. Kung hindi tayo, sino? May sinabi bang hayop? May sinabi bang puno or any kind of living things? Yung mga banal na yan. Tao po yan eh. Ngayon, kung yung mga banal sa lupa na yan ay tao, maipapamigay mo ba yung kapalaran na yan? Sino ituturing mo ngayon na mas mapalad kaysa sa atin? Na mga relihiyong mas mainam sa atin ang pagtuturo? Maaaring matalo ka sa ganda ng presensya ng debate, sa dami ng nalalaman. Pero yung tamang aral na tinanggap natin, maaaring kaya ka lang talunin sa debate dahil lalata-lata ka lang. Diba? Pero kailanman ay hindi natatalo ang tunay na Diyos at salita ng kapangyarihan ng unawa at ng utos ng Diyos. Kaya kailangan ay lagi tayong handa. Baka mami natalo sa debate, kaya lang pala hindi pala ang natalo ay yung kayamanan ng unawa ng Diyos. Kundi kinapos ka lang sa paghahanda. Kaya kahit ako naghahanda ako. Alam kong darating sa punto ng buhay ko at buhay nating lahat na tayo ay masasabak. Pero let us make it very light. Daliri lang gagamitin natin dyan. Ganun po yun eh. Ang mga banal na nasa lupa na maririlag tingnan, sila ang maririlag ng mga kinalulugdan kung lubos. Nalulugod ang Diyos o hindi? Nalulugod. Noong pa man, hanggang ngayon, nalulugod ang Diyos sa isang bansang banal na marunong tumanaw ng utang na loob. Ganun po yun. Tuloy, sapat na ba yung merong bansa na tinuturing, may mga banal dun sa loob? Paano nagmamanage? Paano nagtutuloy-tuloy ang management? Ang pagtakbo ng kabanalan? Ang pagiging maayos ng bawat lokal? Ang pagkakaisa? Paano yan nami-maintain? Pakinggan natin. 2 Korinto 9:12. Sa bansang banal, naroon ang mga taong banal. Ano pa ang naroon? Sapagat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito. So, mayroong pangasiwaan. In every group of 2 or more people, there is always a management. Hindi pwedeng parehas sa dalawang tao ay parehas kayong boss. Magkakagalit kayo. Merong lilitaw na tagasunod at merong lilitaw na puno. Sukdo lang maghiraman kayong dalawa. Pag Lunes ay ikaw ang boss, pag Martes naman ay ikaw ang tauhan. Pero yung pangasiwaan ay lumalaging nagiging kailangan yan para siya magmaniobra ng management. Yan yung tinatawag na makaharing pagkasaserdote dumating sa atin. Let us face it. Let us accept the truth. Yan ang maglalagay sa iyo sa kaayusan. Hindi naman natin ginusto yan.
So yung pangasiwaan ay isang napakahalagang konteksto sa loob ng bansang banal. Inirirespeto natin yan. Ipagpatuloy natin ang ating mga magagawa upang itong management, itong pangasiwaan, magpatuloy sa kanilang mga mabubuting adhikain sa tulong po nating lahat. Huwag na tayo maglaban-laban pa tungkol sa kung ano-ano pa mga bagay. Napakaraming mga bagay na pwedeng paglabanan sa mundong ito. Nung araw pa, hanggang ngayon. Noong palang araw na mamulat ako, matagal nang tinatanong kung ano daw ba mas nauna, yung itlog o ang manok. Hanggang ngayon na tinatanong pa rin yun. Matagal ng issue yung bakit ba pag kumukulog kumikidlat din? Matagal ng issue yung pag may nakita kang sapot sa puno, sigurado may gagamba. Ayun. Pag may nakita ka kanyan langgam na nagkakaguluhan sa gilid ng bahay, antayin mo't maya-maya uulan. May mga ganun eh. May mga ganun mga pangyayari. So yung, mabalik tayo, yung pangasiwaan, mahalagang content ng bayang banal. Kaya nagpapasalamat tayo, mga kapatid. Tayong lahat ay maituturing natin talaga eh. Compared to other groups, tayo stable tayo eh. Stable. Medyo nakaramdam ng konting yanig ang Iglesia ni Cristo nitong past 2 to 3 years ago dahil nga dun sa pagkakatiwalag ng mga kapatid. Nahati yan. And this year, medyo naging shaky. Hindi ko alam kung ano na status ngayon ng dating daan, di ba? Yung dating kila Will de Almeida, wala na yun eh. Yung ngayon kay John na pangalan nito, yung JIL, buhay pa si JIL eh. Eddie Villanueva, Jesus is Lord, sa Bukaw eh. What will happen after mawala yung mag-ama na yan? Magkakawatak-watak lang din yan. Si Kibuloy na ngayon eh, sigang-sigat mayabang na mayabang. Ano mangyayari pag namatay? Di ba? Magkakagalit lang yung mga susunod dyan eh. Naku po, ang kasaysayan eh, laging ganun, ulit-ulit lang, nang pinaglalabanan at pinag-aawayan ay yung pamumosisyon. Kapag hindi natutong tumanggap sa mga pangyayari. Sikat sila ngayon, ano ka bukas? Tayo, 3 pagkakataon na. 2 pa lang pala. Ang nais ko sana sabihin ni 3 kamatayan, hindi pa naman ako mamamatay. Sana humaba pa buhay ko. Pero ang mga kapatiran ay nakatutuwa at nananatiling matatag at nagkakaisa. Hindi para sa puno, kundi para sa ating lahat. Tayong lahat ay matandang kapatid sa lahat ng ating mga lokal. Tayo ang kuya. Tayo ang tagapangasiwa sa lahat nating mga kapatiran. Kaya tayo po'y magsama-sama dito sa bansang banal sapagkat sa atin na lang nalulugod ang Diyos. Pag tayo nawala pa, wala nang kalulugdan ang Diyos. Yan yung ating pangasiwaan na mahalagang components ng Iglesia. Siyempre, pag mayroong mga banal sa lupa, may pangasiwaan, may andyan ang mga mangal. Siyempre, andyan din ang membro. Mahalagang part ng Iglesia yung mga miyembro. Kaya yan po ang ating alagaan. Tama ba, Brother Haji? Baka Lazada yan. Mahalagang bahagi ng bansang banal ang mga kapatiran sa bawat lokal. Pakinggan natin Hebreo 3:11. 3:1. Kaya nga mga banal na kapatid, sino yan? Miyembro yan eh. Yan yung mga ilaalagaan nating miyembro. So, mawawala yung bansang banal. Una, pag nawala yung pangasiwaan, pag nawala yung mga mangaral, pag nawala itong mga kapatiran natin. Ito ang bumubuo sa bansang banal. Ito ang ingrediente ng kaluguran ng Diyos. Pag natatanaw itong mga ito. So, mahalaga yung mga banal na kapatid na mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan. Inyong isipin ng apostol, dakilang saserdote na ating kinikilala si Jesus. What do you mean by that?
maging panatag tayo. Huwag na nating alirutin ang iba't ibang mga bagay-bagay na maaaring makagulo lang sa ating isipan. Mas magaling niya si Brad Ranty, hindi lang karapat-dapat. Mas karapat-dapat niya si Brad Ruben, pagkat yun ay kay senior. Mas karapat-dapat niya si ganun. Huwag na natin paguluhin. Hindi sa dahil lang ako yung matanda. Hindi sa dahil lang ako yung puno. Hindi ko pinakikiusap na manatili ako. Ang pinapangarap ko makita natin hanggang sa katapusan na maging madamay doon sa kapanatagan. Pag nagkaguloy pati ako mawawala, mahuhulog ako sa patubig. Di ba? Kapag nag-isip tayo ng ikagugulo pa ng buhay natin, tatabi ng tayong lahat mapulot sa kangkungan. Magtiyaga tayo sa bangkang butas kaysa mauwi ka sa supot ng puropok. Wala naman lugar na walang kapintasan eh. Ano sinasabi ko? Bansang bangkang butas. Butas tayo sapagkat hindi pa tayo perfect eh. Kakaunti tayo. We do not have much of the fund. Wala tayong masyadong kapangyarihan, wala tayong kabakas kumpare sa Malacanang. Hindi katulad ng mga Manalo, pag pupunta ng Nueva Ecija, wangwang lahat ng wangwang sa buong Bulacan ay tumutunog. Di ba? Bangkang butas tayo eh. Pero magtiyaga ka sa bangkang butas. Kaysa sa isagwan mo buhay mo na gamit ang supot ng sitsarong puropok na ang hangin ay magagaling din sa baga mo. Pag naubusan ka ng hangin, patay ka na rin. Malapit na tayo magsimatay. Saan pa tayo? O ano pa isipin natin? Igayak natin yung mga tagapagmana natin, mga bagong mga ngaral, na sila naman na magtataguyod ng ating mga kabataan. Hindi tayo mag-isip ng kung ano pa. Iyan ang ikinalulugod ng Diyos. Yung makita niyo yung kanyang bansang banal, na ang iniisip palagi ay yung kapanatagan, katiwasayan, mabuting kapalaran na ibinigay ng dakilang saserdote at apostol na si Jesus. Tapusin natin ang ating mga pag-aaral sa mga huling bahagi ng ating paksa. Ang tinatawag na bansang banal, may pangasiwaan, may mga mangaral, may mga lingkod na may takot sa Diyos. Hindi yung maligot ang mga pag-iisip na kung ano-ano ang mga iniisip. Awit 34:9. O mga takot kayo sa Panginoon. That's it. Wala tayong maaaring gawin kundi maging panatag at matakot sa Diyos para sa ating mga kaluluwa. Matakot ka sa Diyos sapagkat ang Diyos ay mayroong maaaring gawin sa kaluluwa mo at sa buhay mong ito. Yun ang ating laging itatanim. Bilang mga ngaral, bilang lingkod ng Diyos, bilang bahagi ng pangasiwaan, bilang bahagi ng isang tinatawag na bansang banal. Tayong mga banal niya sapagkat walang kakulangan sa kanila na nakatatakot sa Kanya. Bangkamang butas na sa paningin natin ay kulang, magiging sa paningin ng bantayo tayo tinutuya. Pero sa paningin ng Diyos, walang butas, walang kulang. Sabi nga ng Diyos, kung meron lang isa o dalawa, natutuwa na siya. Dami natin, nakalulula ang dami natin. Meron tayong 70, 8. Tayo. Kahit konti tayo, tuntua ang Diyos eh. Nabibilaukan nga ang Diyos ang dami ng mga nananalangin. Pagkakalingkod araw-araw. Tuntua na ang Diyos. Walang kakulangan sa kanyang bansang banal. Bagaman sa larangan ng pakikipagpunyagihan dito sa buhay na ito sa sanlibutan, tayo ay nakikipagkarera sa sa kapintasan, pero sa Diyos ang tanaw sa kanyang mga lingkod, wala pong kakulangan. Tinawin natin saan naroon ang bansang banal, ano ang pangalan niya sa loob ng banal na kasulatan. Huling talata, 1 Korinto 1:1 hanggang 2. Nasaan ang pangasiwaan? Nasaan ang mangaral? Nasaan ang mga lingkod? Nasaan si Kristo? Nasaan ang Diyos? 1 Korinto 1:1 hanggang 2. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo, si Pablo isa sa bahagi ng pangasiwaan. Tinawag na maging apostol si Kristo. Therefore, sa pangasiwaan, nando si Kristo. Siya tumawag eh.
Sa pamamagitan ng kaloob ng Diyos, nandun yung tatay. So included lahat, yung mga important personalities. Nandun yung pangasiwaan, nandun ang apostol, nandun pala si Kristo, at sangkot ang pamamatnubay ng Diyos doon sa bansang banal na dinidibelo. After noon, anong sabi? At si Sostenes na ating kapatid, tinutukoy yung mga miyembro, mga kapatiran. Just like us. Nandun na tayo sa bansang banal na kung saan hindi ka na dapat magkaroon pa ng pagdadalawang diwa na nasa ambako. Ano ba to? Nandyan si Jesus, nandyan ang Diyos, nandyan ang mga apostol, nandyan si Sostenes na naging isa sa ating mga naging kapatid. Kapiling ang ating mga kapatiran sa mga panahon ito at ang mga mangaral sa lahat ng mga lokal na sa Diyos. Sa iglesia ng Diyos. Ano naman pala Nasa iglesia ng Diyos pala pinagsama-sama yung pangasiwaan, ang mga mangaral, ang mga kapatid, nando si Kristo, nando ng Diyos, sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto sa mga tigbagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus. Sino ba yung mga nasa Diyos, nasa pasambanal? Yung nagbabanal, yung pinagiging banal kay Kristo Jesus. Tinawag na mga banal, yung mga new recruit, doon dinadala para magbanal. Yung mga ating tinuturuan ay doon dinadala upang magbanal sa iglesia ng Diyos. Kasama ng lahat na nagsisitawag sa bawat dako, ang ating mga kapatiran ngayon na nakakalat sa iba't ibang mga bansa. Nagsisitawag sila sa Diyos, bagaman sila nasa iba't ibang mga dako, kasama natin at bumubuo tayo ng isang mataginting na hiyaw ng pagpapasalamat sa Diyos sapagkat tayo ginawang isang bansang banal. Nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo na kanila at ating Panginoon. Iyan po ang tinatawag na bansang banal. Maraming salamat.